good morning mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa gitna silangan at sa ibang mundo. Ingat po kayo mga kababayan. At pag-usapan po natin ito mga kababayan ng Iran at United States mga kababayan, at nadamay po tayo dahil yan ay tumaas ang fuel mga kababayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kababayan. Pero dito po sa ating sa Pilipinas noong araw ng panahon ni Marcos Sr., dating Ferdinand Marcos Sr., ay pagdating sa fuel ay mga kababayan ay hawak ng government, pati sa mga agricultural products mga kababayan, kung inyong nalala, kasi nga hawak ng government, lalo na po yung fuel mga kababayan nung araw, diba? Isa pa ang ating agricultural products mga kababayan ay hindi makaporma ang mga traders noong araw, hindi makaporma ang mga negosyante. Naalala ko pa mga kababayan, ako 1980s na kami po nag-aani ng palay doon sa amin sa Iloilo, sa Dumangas, ay dinadala namin sa National Grains Authority ang aming mga naaning palay. At doon ay ang mahal ng kilo noong araw mga kababayan, kasi may Class A, Class B, Class C, kung depende sa pag-grind ng inyong mga palay. Kaya ang mga traders noong araw ay hindi makaporma kasi mataas ang bilhin ng government dahil meron siyang power, inutusan na ating mahal na Pangulong Senior Marcos mga kababayan. At ito din sa fuel noong araw, hindi rin sila makaporma kasi hawak din ng government ang fuel mga kababayan. Kaya sayang lang sa panahon ni PBBM, kung naalala niyo mga kababayan, si Madam Imelda Marcos ay na-interview ng isang foreign press mga kababayan doon sa Shangri-La. Kung naalala nyo, ay isang bill of lading lang ang pinakita niya doon sa isang foreign tawag nito mga kababayan, nakakalimutan ko parent priest mga kababayan, na pinakita doon ni Madam Imelda na isang lang is $940 billion mga kababayan. At nang siya naman ay in-interview ni Mel Chanco doon sa kanilang bahay, na nagkaroon din ng isang bill of lading lang ay $240 billion mga kababayan. So matagal na yun mga kababayan. Sabi nga kung naalala nyo rin mga kababayan, si Madam Imelda sa panahon ni dating Joseph Estrada, siya ay nakiusap na ma-implement ang foundation ni Ferdinand Marcos Sr. for humanity, for the Philippines people, para sa atin mga kababayan. Isang bill of lading lang yun. Could you imagine mga kababayan, na sa isang ngayon ay $940 billion. So magkano ng halaga ng trilyones na mga kababayan? Bakit kaya hindi po pinapagana ni PBBM mga kababayan? Lalo na patapos na ang kanyang kung ako lang mga kababayan, suggestion sa kanya, bakit hindi siya magpatayo ng gas station all over the country mga kababayan, para hindi ganun kataas ang presyo na bibili ng taong bayan. Isipin mo, halos linggo-linggo 20 pesos, 30 pesos ang taas. Hindi pwedeng puro subsidy na lang mga kababayan. Dapat yan ay long-term solution. Bakit hindi siya magpatayo na lang ng gas station all over the Philippines mga kababayan, para lahat ng kababayan natin na may mga motorista ay makikinabang, hindi puro subsidy ang nakikinabang lamang ay transport group. Paano naman yung mga private sectors, di ba mga kababayan? Kung ako sa kanya, magpatayo na lang siya ng mga gasoline station all over the country para matulungan, maibsan lahat. At hindi itong mga giant companies, hindi sila nagdidikta ng presyo, hindi ang government. Katulad nung araw niya mga kababayan, naalala ko rin nung kami po pupunta sa NGA, National Grains Authority, hindi makapurma talaga mga kababayan ang mga traders kasi mataas ang bigay ng kilo ng palay nung araw. Pati ang gasolina nung araw ay naalala ko ba 3 piso lang per liter, kasi nga kontrolado ng government, may pangil ang gobyerno. Ngayon puro na lang negosyante. Sana si Mr. President BBM, Mr. President,
bigyan mo ng power ang NFA ngayon. Wala ata silang ginagawa, puro na lang tayo import. Pag pumunta ka sa Nueva Ecija, ang daming palay. Palagi po kami pupunta sa Nueva Ecija. Every week na pupunta po kami ng Nueva Ecija. Ang daming palay na kapila sa karsada. At saka 3 beses sila nag-aaning mga kababayan. Pero dito, pag makita mo ang presyo ng bigas, mataas pa rin. 50, 60 mga kababayan. Kaya kung bigyan ng power ng gobyerno ang NFA magbili ng palay ng mga farmers na mataas, hindi makaporma itong mga traders at mga holders, mga kababayan. Kaya itong nangyayari sa bansa natin, kulang sa pangil mga kababayan. Kaya Mr. President, pagganahin mo na yung ano ng ama mo, si President Marcos Sr., ang kanyang foundation. Kasi mga projects nyo naman yan sa subway ay hindi naman government funded yan eh. Mga parent naman ng at mga negosyante rito. Diba? Isipin mo, ang dami-daming pera ni President Marcos Sr. Bakit hindi mo pagganahin lahat yan, Mr. President? Huwag ka masyado magtiwala dyan sa yung mga kakampi mo, mga ano yan. Pag natapos ang term mo, wala na. Kaya Mr. President, kung ako sa'yo, suggestion ko lang, bakit hindi ka magpatayo ng mga gasoline station all over the country at bigyan mo ng power ang NFA magbili ng mga agricultural products at mga gulay para hindi makapuha masyado itong mga traders na sobrang ng manipula. At din mga kababayan, nang pumunta kami ng nakarang linggo sa Nueva Ecija, nakabili ako ng isang sakong sibuyas. Iyon pala ay sa labas matigas pero sa loob pala sira na mga kababayan. Mga 8 kilo yon, pero 100 ko lang nabili. Tapos siguro galing sa cold storage yon, cold storage. Marami nag-hoard ng sibuyas, Mr. President. Paikutin mo naman ang inyong mga tauhan. Yung DTI, katulad yung DTI, Department of Industry, hindi naman kayo umiikot. Tingnan mo ang presyo sa palengke. Ang taas na ng bigas. Ang dami na ng ani ng bigas ngayon. Bakit ganon? Hindi kayo kumikilos eh. Mr. President, please, kumilos ka. Bigyan mo ng power ang mga government agency mo. Lalo na po ang NFA. Department of Energy. Wala rin CLB sa ngayon. Ayuda ng ayuda. Yung laki rin ng nilabas mo ayuda, Mr. President. Ilang billion din yun, Mr. President. Pero kung magtayo ka ng gas station all over the country at pantayan mo at babaan mo ang presyo, hindi sila makataas ng presyo agad kapag mayroong isang gas station na government owned. Ngayon agad-agad magtaas sila ng presyo eh. So Mr. President, please, yung na-intend ko dun sa kay Madam Imelda na $940 billion sa Belgium, di ba? Pumunta pa ang Belgium dito na bago ka umupo. So totoo talaga. O yung isa pa, yung $240 billion din, isang bill of lading lang pinakita ni Madam Imelda kay Melchanko, di ba? Sa dami ng pera ng Marcos Foundation, bakit hindi mo gawin? Hindi mo na itudo, Mr. President, Mr. PBBM, para pag alis mo sa inyong termino, marami ka nagawang proyekto dahil yan sa foundation ng iyong ama. Gamitin mo na, Mr. President. Sayang ang perang yan. Nang panahon ng si Madam Imelda nakikiusap sa Senado noong araw, may hearing pa yun, natandaan ko pa. Hindi lang sa pinagbigyan ng mga senador noong araw. Pero sa panahon mo, dapat sa panahon mo ngayon, sana ini-implement mo ng todo para maranasan ng taong bayan.
Ang foundation wealth ng ginawa ng iyong ama para sa kababayan natin lahat, para sa bayan natin, para sa ikakakaunlad ng bayan natin, at maraming trabaho ang may ilalabas dyan sa foundation ng iyong ama, Mr. President. Mga kababayan, comment down below, pero comment down below yan mga kababayan. Please like and share sa ating munting video. Pasensya na po kayo. Ngayon lang tayo ulit magkita-kita mga kababayan, medyo busy ng konti. So maraming salamat po sa inyong panonood, maraming salamat sa time niyo mga kababayan. At isa pa ulit, Mr. President, please implement mo na ang foundation na iyong ama na si Marcos Sr. At isa pa, mga naalala ko nung araw mga kababayan, ang National Irrigation Association, diba? Ang irrigation ng araw ay lalaki, ngayon parang kanal na lang. During the time ng panahon namin na 80s, ang irrigation doon sa amin sa Iloilo, doon sa Dumangas ay malalim, pwede ka mag-ligo doon, pwede ka mag-swimming. Tapos distributed well ang irrigation para sa mga magsasaka, may schedule sila. Tapos may kick valve yun. Ngayon nang umuwi ako doon, wala na, kanal na lang yung irrigation. At isa pa, yung tulay na ginawa ni President Marcos noong araw din sa may Bangabanti, kadugtong ng Bangabanti at Dumangas, hanggang ngayon ang tibay pa. Hanggang ngayon buhay pa. Yung Halaor Bridge niyan, hanggang ngayon nakatayo pa. That was 1980 mga kababayan. Kaya Mr. President, pagganahin mo na ang foundation na iyong ma. Huwag ka nang magpapatumpik-tumpik pa. 2 taong ka na lang, ibuhos mo na todo, Mr. President. O comment down below dyan mga kababayan, yung mga kasingidad ko, alam nyo yan. Kababayan, maraming salamat po sa inyong mga panonood. God bless us all. Bye bye.